ang mamamayan dapat maging mapagbantay, mapagmatsyag. Kasi po, napakarami nilang panlilito na ginagawa para ang publiko wala na, malito na. Hindi na alam kung ano ang tunay na mangyayari mula ngayon, ngayong araw na ito, hanggang sa 2022. Dahil palibasa nga po, ang talagang agenda lang na programa na pinagkakaabalahan nitong administrasyon, hindi naman talagang kapakanan ng bansa Kasi kung kapakanan ng bansa yan, meron silang programa para sa kapakanan ng bansa, hindi sana nagtaasan ng bilihin. Matatandaan ninyo, yung mga nabuhay o tao na sa panahon ni Marcos, o kaya'y magulang na sila noon, mga parents na, sa panahon ni Marcos. Kailan nyo natandaang nagtaasan ng bilihin? Kailan nyo natandaan na nagtaasan ng mga bayarin sa kuryente at sa tubig? Wala Pero yung panahon na yon ay sinasabi na bagsak ang ekonomiya. At merong mga instance na, merong mapapanood pa ngayon sa video, na itong si Lee Kuan Yew ng Singapore. Kinukwento niya si Marcos, di ba? Na nung bandang huli na ng administrasyon ni Marcos, lumapit sa kanya na nakikiusap para tulungan na si Marcos ay makautang sa mga bangko. Dahil wala nang mautangan si Marcos. Si Marcos hindi katulad nito na akala mo kung sinong combative na minumura yung mga malalaking bansa. Hindi ganon. Ang pagkatao at ang sibilisasyon ni Marcos, mga kaibigan, ang sibilidad niya, di ba? Sibilisasyon niya. High level si Marcos. Ganun pa man, dahil sa mga issue ng human rights violation, mga paglabag sa karapatang pantao, ano pa mga issue, corruption, mga kaibigan, yung pagtatagal sa pwesto, ayan. Dahil dyan sa mga issue na yan, ay ang mga bansa ay nagkaisa labang kay Marcos. Ang malalaking bansa, mayayamang bansa, na i-isolate siya o i-sanction ang Pilipinas. Di ba? Sa panahon ni Marcos. Kaya dumating yung punto na wala nang magpautang. Ito yung sinasabi nating binababala nating mangyayari kung hindi titigil itong mayayabang na ito sa administrasyon ngayon na puro bunganga laban sa malalaking bansa na akala mo may magagawa. Palibasa, meron silang sinasandalan. Yung sinasandalan naman nila, isang bansa na walang hiya, komunista, at yung bansang yan, manlulupig, di ba? Walang kwentang bansa ang kanilang sinasandalan. Ngayon, aabot din yan dito, di ba? Dadanasin din nila yan. Nasabi natin. Ngayon, ang dapat na isipin ng mamamayan ngayon, lahat ng posibilidad, hindi lang isang posibilidad. Halimbawa, posibilidad na walang eleksyon. Yan. Na ito, bagamat sinasabi na meron siyang mga mamanukin na kandidato sa 2022, pero hindi mo pwedeng
baliwalain ang posibilidad na wala namang eleksyon. Ito'y gimmick lang. Ito'y para lamang lituhin ang publiko sa kung ano ang talagang binabalak nila. Merong nakalatag na tiyatsa, hindi ba? Para lituhin ka. Merong revolutionary government. Masahol pa sa martial law yun kung ang administrasyong ito ang gagawa niyan. Tiyakin ninyo, yan ang natitiyak natin, mga kaibigan, sapagkat hindi pa nga nila na idideklara yan nagagawa na nila ang lahat ng ika nga po ay panlulupig sa mamamayan, di ba? Panggigipit sa mamamayan. Sino pa kung meron nun, di ba? Kaya hindi na kailangang hulaan Kumbaga, labas na labas ang barahan nito kung anong klaseng mga pagkatao at klase ng pag-iisip meron itong administrasyong ito. Kaya ang taong bayan, huwag kayong palalansi at huwag kayong masyadong magugulumihanan. Kumbaga, kalamayin ninyo ang inyong loob na kayo ay nag-iisip. Hindi ba? Hindi baling kampante tayo, pero lahat ng bagay iisipin natin. Mga posibilidad, at itong mga senaryo na kanilang iniuumang. Ang isa dyan sinasadyang pagalitin ng tao para nang sa ganon, mai-justify nila, bigyang katwiran, yung kanilang mga maitim na balakin, maigiit nila yon. Ang ginagamit nilang panlalanse, mga kaibigan, yung mga issue na yan. Pag dumami ng dumami ang issue, wala na, malilito na ang publiko, hindi na niya maipopokus ang kanyang sarili na dapat palitan itong administrasyong ito. Di ba? Ayan. Saan ka nakakita ng administrasyon? Hindi na nga, wala na nga ginawa para sa pag-ahon ng ating ekonomiya kahit nung wala pa itong pandemya. Mga kaibigan, lalo na nung nagkaroon ng pandemya at sila na mismo, si Presidente Digong nyo na mismo, ang nagsasabi, palubog tayo ng palubog. Talaga mangyayari yun dahil incompetent yung mga nasa gobyerno. Dapat nating paghandaan ang lahat ng yan. Dapat alam natin lahat ang ating gagawin kung sakasakaling dumating na yung sandali. Alinman sa mga ginagamit nilang issue ang kanilang isusulong. Sabi ko nga sa inyo, wala naman silang pinaghahandaan kundi paano magiging ligtas. Paano niya mailulusot ang kanyang sarili sa lahat ng accountability o pananagutan pagkatapos ng kanyang termino. Ang isang paraan ay yung sa eleksyon manalo ang kandidato niya na magbibigay sa kanya ng proteksyon. Isa lang yun. Paano kung talagang walang mangyayari, kamukha nung 2010 elections, presidential elections, si Villar na mayagpag na, di ba? Milya-milya layo. Mga kaibigan, dumating yung sandali, walang choice nabulag lahat, lalo yung media, di ba? Alam niyo naman sa media, pag eleksyon, piyesta yan. Natapalan lahat Binili survey, binili ang
media. Oh, akala naman ng ni Villar, mga kaibigan, sigurado na siya. Maging ako, kumbinsido na nun. Wala na, ito mananalo. Di ba? Nagpatakbo pa ng ibang kandidato, para masiguro nila panalo ni Villar. Di ba? Yung botong kukunin nila sa kalaban. Ang problema namatay si dating Presidente Cory Aquino. Yun yung tinatawag na divine intervention. Pakikialam ng tadhana. At out from nowhere, coming from nowhere, ang taong bayan bigla na lang nakita si Noynoy Aquino na malungkot, nakasakay sa sasakyan habang nililibing ang nanay niya. Mga kaibigan, naipokus lang ng kamera. Abay, akalain nyo naging presidentiable? Sinong mag-aakala? Ganun ho, makialam ang tadhana Di ba? Parang tayo, tinuturuan tayo na manampalataya bilang Kristiyano, hindi ba? Bilang mga Kristiyano. Nuturuan tayong sumampalataya. Marami tayong kailangan sa buhay natin. Meron tayong mga gusto sa buhay natin na ibigay sa atin. Kaya tayo masidhi ang pananampalataya natin. Gusto natin ng ganito. Gusto natin ng ganon. Gusto kong malutas ang aking mga problema. Marami tayong kailangan. Pero, yung bang gusto mo, nakukuha mo? Sa oras na gusto mo? Parang tayo, inip na tayo, di ba? Sa eleksyon, sapagkat gusto na nating tapusin. Ang kalbaryo. Pinakamatinding kalbaryo. Na pinasan ng taong bayan sa tagal ng kasaysayan ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas. Ngayon lang tayo dumanas ng ganito. Katinding kalbaryo. Baliwala ang mamamayan dito. Mabuti pa yung ibang mga magnanakaw, di ba? Kaysa dito. Mga kaibigan. Ito na yun Ito na yung pinakasukdulan Wala na tayong mapagkukumparahan dito. Kahit si Hitler, di mo maikukumpara dito. Mga kaibigan. Si Marcos, naku, wala po Sabi ko, matagal ko na sinasabi yan Hindi, huwag niyo ikukumpara si Marcos dyan. Si Marcos, may kaluluwa yun Kahit papano kung galit man kayo kay Marcos, pagkumparahin nyo ngayon. Di ba? Galit kayo kay Marcos, kumpara nyo to. Sige nga. Wala nang ginawa ito na mga kaibigan na nakabuti sa taong bayan. Nasa gitna tayo ng pandemya, panay ang pataw ng pahirap sa taong bayan na babayaran ng taong bayan. Nagsimula nung train law, di ba? Sipin ninyo yan. Hanggang ngayon, tinan mo, lahat ng paraan para mahut-hutan ng taong bayan, ginawa. Tapos ang kapal ng mukha nyo. Ito raw magagaling cabinet member. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kaya kanina nakita ninyo habang tumutugtog yung perlas ng silangan, meron tayong inilagay doon na nais nating bilang
pakikiisa. Para makita rin ng mga ni Justice Carpio, ng mga katulad niya, na may mga Pilipino na sumusuporta sa kanila. At kumikilala sa kanilang nagawa at ginagawa ngayon. Kahit wala na sila sa gobyerno, kaisa nila tayo. Hindi man nila tayo nakakaharap, ayan, katulad niyan, sumama tayo sa ganyang klase ng simulain. Kaya, inilagay ko rin kanina, Pilipinas para sa Pilipino movement. Kilusan ng Pilipino para sa Pilipinas. Di ba masama, kilusan lang ho yan eh. Pero yan makakatulong para yung mga nagmamalasakit sa ating bansa. Kung hindi na tayo, hindi natin pwedeng iasa lang ito sa mga nasa gobyerno, lalo na kung ang gobyerno, iniiwasan nila yan. Meron silang iba na mas importante sa kanila. Wala silang pakialam kahit sakupin tayo ng China. Wala yan eh. Tayo, paano? Tayong mga hindi pumapayag. Na basta na lang ganyan. Sabi ko nga, ang tangi nating pwedeng yung bilang token sa pagmamalasakit ng mga bansa sa ating mga Pilipino at sa teritoryo natin, kaya sila nandyan sa West Philippine Sea. Tulad ng Amerika, ng United Nations at mga bansa na kumikilala sa arbitral ruling sa interes ng Pilipinas. Ang tangi natin magagawa yung gumawa tayo ng paraan, tulad niyan, na ipakita natin na hindi tayo kasali. Magpahatid tayo ng malakas na mensahe sa mga bansang yan na wala tayong kinalaman sa pakikipag-lips to lips ng mga nagpapatuta sa administrasyon natin, nagpapatuta sa China. At ipinipikit ang mata, isinasara ang tenga sa ginagawang pag-abuso sa panlulupig ng bansang China sa ating bansa. Mabuti pa yung mga ibang bansa, pinagtatanggol tayo. Ipaalam natin sa kanila, di ba, na hindi tayo kasali doon. Tutol nga tayong mga mamamayan sa ginagawa ng ating mga nasa gobyerno ngayon. Kahit na ng Armed Forces of the Philippines. Na hindi nahihiyang magtakip ng kanilang mata at ng kanilang tenga. Mga kaibigan. Kumbaga parang daig pa ang prostitute Ito hindi pa nababayaran, nakabuka ka na Di ba, pinapasok na kagad yung telco ng ng China sa mga kampo ng Armed Forces of the Philippines. Ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumala! Panelo!